would send underwater drones to check on the safety. We have drones that could go down up to 100 meters. The moment we find that what we have to recover, whether it's an object or a could attach the connecting points to them and lift them up without sending any diver. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon patungkol sa mga nawawalang sabongero. Nakakagulat at nakakapanindig balahibo ang mga nadiskubre ng mga technical divers, Philippine Coast Guard sa kanilang pagsisid sa Taal Lake upang ma-retrieve ang di umano'y mga remains o buto ng mga itinapon ng mga missing sabongero doon. Ito ay according sa naging testimonya ng whistleblower na si alias Dondon. Sanay puwersa ang Department of Justice, PNP, CIDG, Philippine Coast Guard at hiningi na rin ang tulong ng Japan Embassy upang ma-recover ang mga buto ng mga nawawalang sabongero na di umano'y itinapon sa Taal Lake. Ito'y base sa isiniwalat ng whistleblower na si alias Dondon o si Patidungan. Lagot na, Senator Bato de la Rosa ay hindi na mapakali sa maaaring kahihinatnan ng investigasyon. Una nang nabanggit ng aktres na si Gretchen Barreto na isa rin sa itinuturo ng whistleblower na si alias Dondon na kasabot di umano ng businessman na si Charlie Atong Ang na ang suot na mamahaling relo ni De La Rosa ay mula di umano sa isabong na pinabulaanan naman ng senador. Samantala, iba pang mga lugar kung saan itinapon di umano ang iba pang mga sabongero ay natuntun na ng PNP at nakakagimbal ang kanilang natuklasan. Handa na din ang NBI Forensic Group upang isagawa ang DNA test sa mga marirecover na mga buto. Sa kaugnay na balita ay usap-usapan din ang biglang pagtatago di umano ng mga suspect na sina Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto na itinuturong utak sa misteryo ng pagkawala ng mga sabongero. Pinangangambahan ng mga netizens na baka nakatakas na sila sa ibang bansa dahil di umano sa bagal ng pagkilos ng hustisya dito sa ating bansa. Sino ngayon ang nagsinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, excuse me, Your Honor. Yes, go ahead. Kanina pa po nababanggit ang pangalan ko. Pwede po pong magsalita rin naman ako. Yes, Kasi right. part of the conspiracy yan eh. Yeah, you have the May you have the explain floor. sa inyo. Yes. Marami pong salamat. Kanina po. Dalawang hearing na po tayo. Pangatlo na po ngayon. Tingnan niyo po itong importante po itong sasabihin ko. Tingnan niyo maigi. Kung bakit lagi involved si Dondon. Si Dondon po, siya lang ang nagmamaniobra ng lahat ng farm ko sa construction. 2 to 3 years na siya nag-aasikaso. Ang daming farm niyan, 3, 4 na farm. Kung titignan nyo, dalawang Senate hearing plus ngayon, ang question kung sino-sino nilalabas sila, biktima ba silang lahat? Ang media, lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibot, pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Talaga bang si Butch Inonog, inosente ba? Or biktima? O ano? Mr. Atongang, I just would like to remind you na kaya nakafocus sa inyong investigasyon dahil naturalmente doon last nawala yung bago nawala yung mga tao doon sa sabungan ninyo. Yes, Your Honor. Before you want to destroy the credibility of whoever kung anong klaseng tao si Inunog, I just would like to tell you na kaya nakasintro, makasabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang investigasyon. Your Honor, Doon nangyayari. hindi ko po sinisira credibility niya. Pwede po tapusin ko lahat. Sige. Makikita niyo po ang conspiracy rito. Sige, sir? Gusto niyo pong malaman Yeah, yung go ahead, conspiracy. go ahead with the conspiracy. Patapos na kasi mahaba-haba konti lang to pero andito lahat ng laman. Sige, please, continue. Kasi kasi putol-putol to pagka na-question ako ng isa magtataka kayo hanggang dulo ang sagot dito para matapos tong pinag-uusapan na to eh. Okay? Andito lahat ng laman, okay? Ine-explain ko lang sa inyo yung salita ko na yung question ng mga tao yung inosente ba sila o hindi. Tapos papakita ko rin sa inyo kung ano yung kasi pinag-usapan na yung mga chope-chope, hindi naman namin malalaman talaga yan eh. Dahil yung taya nga, hindi namin nakikita. Dahil kung pakikita ko sa inyo mamaya, yung kung paano sila kumikita ng pera. Okay? Patutunayan ko rin sa inyo na ayaw ko ng mga yung dahas-dahas dito, patutunayan ko rin sa inyo.
Gusto ko rin isipin nyo kung sino nasa likod din ito ngayon. So, medyo makikita nyo. Kaya kung sana, pakinggan nyo lang muna. Maraming po salamat. Your Honor. Okay. Your Honor, yung umpisa po tayo noong unang mag-hearing, si Butch Inonog at anak niya, ang sabi niya, driver lang po sila, nangungontrata lang po, at wala po silang alam sa sabong noong una. Hanggang sa lumalim ang investigasyon, inamin niya may farm pala siya. At yung nagsasalitang si Denmark, trainer niya yan, handler niya. Denmark Simpuego. Okay. At pwede niyo ipacheck, hindi siya ordinaryong tao. Marami siyang connection sa politiko at sa pulis. Okay, ito na ngayon. Pangalawa, merong isang family dyan na sinasabi yung Magbanwa family na ang anak niya nawala. Ang amo niya si Julius Chris Habilio. Yan ang sinasabi niya. Tinanong nyo si Inonog, hindi niya raw kilala yan. Checkin nyo. Si Inonog, tiga-Tanay. Si Chris Habilio, tiga-Tanay din. Hindi raw sila magkakilala, wala raw siyang connection dyan. Pero yung Magbanwa, tiga-Tanay pa rin. Yung family, puro Tanay ito eh. Okay, ngayon, ang sabi ni Inonog, hindi siya involved masyado sa sabong at ang anak niya, driver lang, nangungontrata lang, binabayaran yata ng 5,000 or something para kumita. Video tayo para makita natin. Yung slide. Pwede pakita yung picture? Ayan na. Yang number 1, kung makikita nyo, yan ang Inonog, Butch Inonog. Siya mismo ang bumibitaw ng manok. Hindi siya small time. Yan. Ang entry name niya, BGT1, Matao, Baluarte, Guapo. Fight number, ano yan, makikita nyo pangalan niya dyan, nakasulat Butch. Isa siya sa owner. So, yung sinasabi niya hindi niya alam, yan, okay, na hindi siya nagsasabong talaga. Number 2, nakikita niyo si Inonog na andun doon sa likuran ni Lito Guerra na kasama niya, magkakasama sila sa entry yan. So, ibig sabihin, nandun din siya sa arena yan. December 20, 2021. Number 3, siya pa rin ang bumibitaw niyan. Si Inonog pa rin. Inaano kasi na hindi ako naninira. Tingnan niyo lang maigi. Ito na ngayon ang papakita ko sa inyo na sinasabi niya. Ito ngayon. Kinuha lang namin to sa sa makina namin. Dahil lumabas yung pangalan, malalaman lang naman natin eh. Yung Chris Habilio, Julius Habilio, tatlo yung Habiliong yung brothers na yan. Na sinasabing financier. Sabi ni Inonog, wala rin sa kinalaman dyan, hindi niya kilala, pero tiga-Tanay, same barangay, pare-pareho sila. Okay? Tingnan niyo yung number 4. Slide number 4. Pag titingnan niyo yun, December 20, 2021, sa Manila Arena, ang entry nila BGT1, yan yung binibitawan ni kanina, ni Onong na picture. Team BGT1, Baluarte, Guapo. Ang owner, Butch. Tignan niyo yung posta nila. Yung posta itong sila Habilio, sila Julius. Ang posta nila, lahat, pumupusta lang sila doon sa manok na kalaban ni Inonog, yung binibitawan nila. Meron sila Inonog, dalawang resultado number 225 at 249, meron ang manok ni Inonog, nasa wala ang pusta nila Julius, nila Habilio. All in all, yung araw na yun, ang kinita nila 1,194,941. That was sa December 2020. Okay. Number 5. December 28. Hindi raw sila magkakilala. BGT1 na naman. Entry na naman ni Inonog. Ibang araw to, December 28. Okay. 4 na laban niya.
200, 208, 229, 240. Lahat ng pusta ni Julius na hindi niya kilala, nasa wala na naman. Ang kinita nila nung araw niya, 969,000. Okay. Kailan namin na-check to, dahil nga may nakita kami pangalan, hindi namin ma-check talaga yan dahil wala kang pangalan yung mga iba dyan. December 21, the next day, may dalawa na naman silang manok na nilaban. Ang pusta na naman nila Julius, against na naman, sa manok na naman ni Inonog. Kumita sila ng 632,954. Number 6. Number 7, January 13. Ito na yata yung sa Manila Arena. Ito na yata yung sinasabing may problema sila. Okay? Si Julius na naman, sila Julius na naman. Fight number 62. Tapos na naman ni Julius, sa wala na naman. Nasa meron kasi. Fight number 73, saka fight number 98. Ang pusta na naman ni Habilio, sa meron naman. So all in all, ang tinamaan na naman nila nung 13, 2,450,200. January 13 ulit. Ito pa. Kasabay nito, mayroon pa palang Laguna. JMJ Brothers, sariling entry ni Julius Habilio. Kinontra niya mismo ang sarili niya entry. 250,000. Si again, ano ginawa niya? Kinontra? Yung sariling entry ni Habilio na hindi niya raw kakilala, may kasali sila nung same day na JMJ Brothers, Laguna. Kinontra niya sarili niya manok. 250,000. Nakikita po namin to sa computer. Kinontra niya. Sa kabila pumusta. Ibig sabihin, sa kabila siya... Sa kabila pumusta, sa wala. Musta? Sa wala. Okay. Pinapaalala ko lang po sa inyo na lahat ng pustang to. So paano po ang gagawin Ako namin? ngayon ang sinungaling. Hindi Na po. akong kausap mismo ni Presidente na sinabihan ko niya, sige. Ako ngayon ang sinungaling. You're making Hindi. this... ibig sabihin, Secretary Villaldia would like to make me appear na being the chairman of this committee at personally nakiusap nagsabi kay Presidente, ako ngayon ang sinungaling. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa inyo. Okay. Pero yun po ang sinabi ko kasi kami naman po, hindi po kami pwedeng, dahil ordinaryong empleyado lang ho kami, wala naman ho kaming powers eh. Kaya ho kailangan Ma'am, namin. you're the chairman of PAGCOR, hindi ka ordinaryong empleyado po. Oh. Chairman ka ng PAGCOR. Pero You have the responsibility over PAGCOR. kung, Okay, you are regulating agency as you have been claiming before. You regulate isabong maraming dahilan. Alam mo, we have given you the best. Ihalin tulad natin ang situation natin dito ngayon sa isang basketball game. We have given you the solid assist. Itong resolution permado unanimously ng 24 na senador. Very solid assist yan. Now, the ball is in your hands. It's up for you to make the winning 3-point shot for the Filipino people, or you will dribble the time away hanggang mag-adjourn itong 18th Congress, or you throw the ball out of bounds para the opposing team can have the ball position. So the ball is in your hands, ma'am. Nandyan na po sa inyo yan. Ako, kahit na sabihin kong I am under, if I have a if I am in your shoes, if I were in your shoes, sabihin mo na, sinabi na nga ni Senator Grace po na you can have your own discretion. Although, kailangan pa ninyo ng clearance galing from the President. Pero, sa bigat ng sitwasyon na ito, 34 katao ang missing hanggang ngayon. Siguro ako, kung ako sa iyo, ma'am,
pupuntan ako kay Pangulong Presidente. Kay Presidente Duterte, sabi ko, sir, mabigat po ito na problema. Pwede pang ako na mismo makiusap sa iyo na isuspend natin ito. Sir, nung pong na-receive ko ang inyong resolution, at the same in 2 hours time, nagkaroon na po kami ng sulat referring. At tinanong ko po talaga sa Executive Secretary, Sir, pumayag po ba talaga ang Presidente na isuspended ang operations according to the news reports? Ang sabi, at kung sinabi lang po sa amin ni ES yun, isususpende po namin. Kaya lang po, ang sabi po ni ES, ni Executive Secretary, tinanong ko si Presidente John Andrea, ang sabi niya, wala siyang sinasabing ganoon. So paano po ang gagawin O ako namin? ngayon ang sinungaling. Hindi Na pa. akong kausap mismo ni Presidente na sinabihan ko niya, sige. Ako ngayon ang sinungaling. You're making Hindi. this, ibig sabihin, Secretary Villaldia would like to make me appear na being the chairman of this committee at personally nagsabi kay Presidente, ako ngayon ang sinungaling. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa inyo, Okay. pero yun po ang sinabi ko kasi kami naman po, hindi po kami pwedeng, dahil ordinaryong empleyado lang ho kami, wala naman ho kaming powers eh. Kaya ho kailangan Ma'am, you're the chairman of PAGCOR, hindi ka ordinaryong empleyado po. Oh, Chairman ka ng PAGCOR. Pero You have the responsibility over PAGCOR. Kung- Kaya you are regulating agency as you've been claiming before. You regulate Isabong. Kayo nag-regulate ng Isabong. Kaya ang problema nandito ngayon sa Isabong, so we are expecting also that gawin rin niyo yung papel. kung babasahin ninyo yung DOJ opinion, yung isabong po, dinivide po talaga yan ng dalawa. Yan pong sabong, traditional sabong, na full ang jurisdiction ng LGU kung saan naggagawa ang laro. Yung Na-explain na yan ng yung representative last time. This committee is fully aware of that mechanics ang Isabong. So alam na po namin yan. So, Sa maybe amin lang therefore- is yung corresponding action ninyo to our Senate sir, resolution. they therefore say that now you are not only urging PAGCOR, but you are commanding PAGCOR to suspend. No, Kasi- paano kami magkukuma sa inyo? We are, Kasi you are under the executive branch of government. We are here in the Yes nga po Congress is, we are co-equal branch of government. Because there's a difference between urging and ordering us. When you say urging, sinasabi nyo discretion namin. Pag po discretion namin, ang laki po ng sagutin namin sa COA at sa Korte. Kaya nga sinasabi ko pag may gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kailangan That's, pag-isipang mabuti lahat ng desisyon. yun lang po, ma'am. Yun lang po ang sa amin. Yun lang po sa amin. Sana gawan nyo ng action yan. Kasi alam nyo, pag meron pang mawawalang tao dito, dahil sa Isabong, I don't know, how can we face the people? Kung bakit may nawawala na naman dahil sa Isabong. Yun lang po sa akin, ma'am. Kung pong may mawawala pa, siguro po dapat managot na talaga ang Law Enforcement Agency dahil sila po... Ayun na, pinapaksa na natin yung problema. Pinapaksa mo na naman sa Law Enforcement Agency. Kayo nga ang may primary jurisdiction over Isabong. Ngayon, ayaw niyo isuspend. Kung may mawala na naman tao, ipasa sa law enforcement. So, pasahan na tayo dito ngayon ng Sino po passing the buck. investigat manghuhuli? Kami po? Hindi nga kayo naguhuli, but you are the one regulating. Paano sila makapag-operate kung wala silang license to operate galing sa inyo? Kayo ang nag-justify. Mr. Chairman, Yes, go ahead, Senator Rizal. may Go I ahead. please, the sense of the Senate is to strongly urge the PAGCOR to act, to suspend. Suspend ang sinabi, hindi recall or rescind, suspend. Ang dahilan, baka may mga sumingaw pag nangyari yon. Sapagkat yung enforcement agency, hindi lang hirap, may kabagalan. Dahil April pa nung isang taon yung unang mga problema Ganun po yung sitwasyon. Ngayon ang sinasabi ninyo, bottom line, ayaw nyo. Ito Diba? po Because sa ayaw. Hindi, may dahilan kayo kung bakit hindi pwede. Therefore, ayaw nyo. Yun lang yun The position of the Senate is to strongly urge you na mag-isama kayo sa investigation, suspend nyo muna, tingnan nyo, may mga sisingaw dyan.
Ganon yung sinasabi namin. Ganon kasimple naman eh. Ang sinasabi nyo, ayaw nyo. Yun na yun. So, Mr. Chairman, Hindi po namin ayaw suspindihin. Kailangan lang po talaga namin ng konting proteksyon mula kay Presidente. Kasi nga po, hindi namin kayang sagutin yung gagawin ng COA at yung mga kasong pwedeng ikaso sa amin. Kasi po malaking kawalan nga ng pera, loss of revenue, may mga auditing rules po dyan at may mga contractual obligations kami. Pag po sinabi sa amin ni Presidente, sige, at least po meron kami proteksyon. Okay, ma'am. We get your point. Po namin Mr. mapapayaran lahat. Mr. President. Naintindihan namin kayo, ma'am. Naintindihan namin kayo, ma'am. Salamat po sa pag-explain. Alam ko kung nahirapan ka. Nahirapan ka dyan sa situation na yan. We get your point. Senator po, you have the floor. Baka lang makatulong ito sa chairman ng PAGCOR. Ako rin po ay naging chairman ng isang ahensya noon. Ito ay MTRCB. Ngayon, meron po talagang kapangyarihan yung MTRCB. Pag nakikita namin nagkaroon ng violation ng isang network, hindi na namin hinihintay na magkaroon ng go signal ang Malacanang sapagkat ito po ay isang presidential decree na nagsasabi na yung opinion namin kung sa tingin namin ay nakakasama sa mga nanunood, pwede namin kaagad suspindihin. Tama yung sinabi ni Senator Soto. Hindi na kailangan dumaan pa sa proseso. Kaya nga, on the one hand, Ms. Domingo, sinasabi ninyo that the President recognizes your power. On the other hand, sinasabi ninyo, kailangan pa namin hintayin yung sinasabi ng Presidente. So, yung gusto ko lang pong balikan kasi itong binabanggit ninyo na 600 million per month revenue and about 7 billion pesos per year. Saan po napupunta yung pera na yan? Ang kalahati po niya napupunta sa National Treasury directly at yung iba po napupunta sa PSC. Meron pong mandatory contributions sa PAGCOR na 70% po ng aming income ay napupunta ulit sa gobyerno. Okay. So ito po ay natanggap naman ng, kung yung last year sabi niyo 400 billion, no? Ito ay natatanggap mismo ng Treasury. Remitted po yan every month. At Okay. under auditing po yan. Alam nyo, itong sinasabi nating suspindihin, meron din po kasing magiging leksyon ito sa mga nabigyan ng prangkisa. Pag nakita nila na pag umaabuso na ang kanilang operasyon, na ang maaaring suspindihin sila, kaya mag-iingat yan sa mga darating na panahon na huwag magkaroon ng ganitong uri ng pamamalakad sa kanila. Ito ay leksyon rin kasi, di ba? So, anyway, Mr. Chairman, at the proper time, I will ponder more questions. I think the minority leader has something to add. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Grace po. Ang sinasabi ni Senator Grace po. At pagkatapos po nitong hearing na to, pupunta Yes, po ma'am. Sandali lang, ma'am. I will recognize you later. I will recognize you later, ma'am, please. Sige, ma'am, Minority Leader, mamaya I will get back to you. Tapusin mo natin si Ma'am Pagkatapos po Andrea ng Domingo. hearing na to, sir, pupunta po ako sa Malacanang. At the very least, I will meet with the Executive Secretary para alam ko na po kung ano rin ang sense ni Presidente. At pag po sinabi ni Presidente na suspendihin at magkakaroon na ako ng at least protection mula dun sa... Magre-retire na po kasi ako eh. Ayoko pong magkautang ng bilyon-bilyon. Kaya Manila Arena, Six-Tag Derby. Ngayon po, nung dumating po kami ng Manila Arena, alas 4 po ng madaling araw. Sandali. Huwag ka nang matakot. Papasok ka naman namin sa Witness Protection Program. Apo. Tanggalin mo na yung kuwan mo. Yes, sir. Tanggalin mo yung kuwan mo hindi marinig. Hindi maklaro yung pagsasalita mo. Hindi yung mas mo. Yan. Okay. Sandali. Bakit ka nga dito na isama? Tanggalin mo. Kaya hindi ka marinig. Yan. Okay na yan. Bakit ka na isama dito? Anong papel mo dito sa pangyayari ito? At taga saan ka? I-introduce mo sarili mo. Handler po ako sa isang entry name na Mac JJ po. Mac? Mac JJ po. Okay. Ngayon po, nung January 13 po, may entry po kami sa Santa Ana, Manila. Santa Ana Arena, Manila. Ngayon po, nung bago po nawala yung mga
mga victim po sa Manila Arena. Sandali. Sabihin mo muna ang pangalan mo. Ah, Pangalan mo. ako po si Denmark Sinpuego, Edad. 23 years old po. Taga saan? Taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Okay. Sige, Ay. tuloy mo. Ngayon po, nung January 13, nag-entry po kami sa Manila Arena. Ang entry name po namin, MacJJ po. Ngayon po, bago po nawala yung mga biktima po ng Manila Arena, nakita ko po. Ngayon po, nung ang mga galing po ako ng smoke area, meron pong, pagbalik ko po ng cock house, meron pong 8 security na nandun na po, nadatnang ko po ron sa baba lang po ng cock house namin. Ang cock Anong house po nalaman na security? mga nakaitim na jacket po sila. Tapos yung isa po, na meron pong ID, ay nakapasok lang po sa loob ng jacket pero kita naman po yung tali ng ID. Ngayon po, Ano, first time mo yun pumunta sa Manila Arena? bali second time na po. Second time. Apo. Yung ibang arena, nakapunta ka na? Apo, sir. Saan ka ibang arena napuntahan mo? Santa Cruz po, tapos Lipa, Batangas. Nakailang punta ka sa Santa Cruz? Sa Santa Cruz po, mga hindi ko na rin po masyadong tanda kasi maraming beses na rin po ako lumaban ng Santa Cruz. So, maraming beses. Apo. So itong gwardiya na ito, familiar mo na ito, nakilala mo na gwardiya talaga sila doon. Apo. Nakikita mo ito sa Manila, nakikita mo rin doon sa Santa Cruz. Sa Manila Arena po, first time ko pong nakita yung mga involved po. Pero sa Santa Cruz po, madalas ko po silang makita. Dito sa sa Laguna. Apo. Sige, tuloy mo. Ngayon po, doon po, nung may entry po ako ng Manila Arena, MacJJ po ang entry name namin. Pagpunta ko po ng cock house, meron na pong 8 security na nandun na po sa may tapat lang ng cock house namin yung iba po, nandun po sa loob ng cock house ng victim. Ngayon po, ang victim po ron, ay yung nasa loob po ng cock house ng mga security ay yung tinatawag po nilang chief. Bali, hindi ko po kilala yung pangalan, pero po sa mukha, kilala ko po. Mukha, kilala mo. Apo. Dito, andito ngayon, makilala mo? Meron dito? Chief? Pwede pong pakitanggal yung mas. Ha? Mas po nila. Mas? Tatanggalin po. Oo, pag-ipan. Wala naman tayo tinatago dito eh. Chief, sino yung chief? Yung Ray-Ban mo, shades mo,